Good morning to all of you. Okay, welcome sa atong morning service. And we are going to continue to study about disobedience. Ika-16 na nga lesson, mga igsoon. And we are going to talk about oppression through disobedience. Do you want oppression? Unya ang oppression ni abot siya because of disobedience. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will open our heart, prepare it for your message, O God. I pray that you will help us not to disobey your voice, your command, and please use me once again, dear Father, to deliver your message according to your will. Let the Holy Spirit speak to us through me, O God, this morning. I pray that you will be honored and be glorified in our midst. This is for your glory, we pray, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Oppression through disobedience. Now, kaning disobedience, ayaw na lang mong kaproblema na kay dali na kay nabuhaton. Mamorblema pa bataan ng disobedience? Wala gyud. Ang atong giproblema, ang obedience. Kay ang kanang obedience, para nato, mao'y lisod. So, nganong lisod man siya? Okay, atong i-picture out ang usa ka tawo. Di ba sa atong kinabuhi, tulot ta kabahin, na ikalag, na espiritu, na ilawas. So, sa dihang naluwas ka, tulo na siya kabahin. Pero sa dihang wa pa ka naluwas, duhara, kalag, ug lawas. Mo na ikamatay sa tao, mubiya ang iyang kalag, muadto siya sa impierno. Ang lawas, ilubong, mubalik sa abog. Pero sa dihang naluwas na ka, nabuhi og balik ang espiritu nga namatay sa panahon sa pagkasala ni Adam and Eve. So, the fall of man, nahitabo na siya. Nisud ang kamatayon, kay bayad sa sala, kamatayon man. So, sa dihang gidawat nimo ang gibuhat ni Christ dito sa Calvary, naghatag siya siyang kinabuhi to pay your sin, the penalty of your sin, which is hell. Naluwas na ka, di na ka maimpirno kung mamatay ka. So, nakadawat na ka sa Espiritu Santo. It means your spirit is already alive again. Mauna katong namatay, nga ningon ang Ginoo, kung imo ng kaunon, you will surely die. Mautoy namatay ang spirit side nato. So, sa dihang gidawat na to si Christ, nabuhi na siyang balik. Mo nang gitawag ka, you are born again. Unsa may na born again? Our spiritual side. Nakuha na to. So sa dihang nabuhi na ang imong spiritual side, naa na siya maintenance, which is the Word of God, mga igsoon. So ang Word of God, para ma-maintain na to atong spiritual life, ang gikinanglan, obedience. Para mabuhi og balik atong relationship sa Ginoo, which is namatay na siya because ni disobey si Adam and Eve. Ang problema kay nagpadayon man tag disobey hinuon. Mao na di naman takwa ang kaluwasan, pero naay mga matay sa atong kinabuhi, the desire to serve, the blessing that we can use to serve the Lord. Mga matay na siya. Wisdom, mawagtang. Kaya anong kinahanglan magkag-wisdom, wa may pulong sa Ginoo imo kasing-kasing. So mo na atong hinuklugan, mga igsoon. Disobedience will bring oppression to our life. Obedience will bring blessing to our life. O kung diha pa lang atong choices, asa man imong ganahan, oppression or blessing? Murag gamay ra ako na dong ganda. Ako utrohon, naminaw ang Ginoo karon. Unsay gusto nimo, oppression or blessing? Blessing. Unsay imong gibuhat, obedience, disobedience? Parihas ra gyud siya. Kinsay ganahan madato? Daghana isa tanan god. Ako ganahan ko madato, duha pa ka kamot. Okay, asa ka galinya ron sa trabaho, sa negosyo? Sa trabaho, tanawa mao ra gihapon problema ha? Wa mo kita gilibog-libog mo siya mga igsoon. You want blessing but you choose disobedience. Ang matching kuan ana mga igsoon, obedience, blessing. Disobedience, ang iyang match ana, oppression. So man nimong
sayop imong tubag kay disobedience, imo magiadto sa blessing. Pitinda ko ang wrong. Mao nas kinabuhi, zero. Di ba? So, every time nagsimba ta, gibuhian ang pulong sa Ginoo. Every time nagbasa ka personal devotion, na gibuhian ang pulong sa Ginoo. Para unsa man na? To maintain our spiritual life. To help us obey His voice. Kay mao ni atong strength, dili ta makakuha og kusog mga igsoon nga makahimo ta sa gimando sa Ginoo. So if you disregard the messages of the Lord, walay mo strengthen nimo. Walay makuot ang balang espiritu to remind you, to strengthen you. So oppression gyud ang imong maabtan sa kinabuhi. That is why, ingon diri, when the voice of God is silenced by the stubbornness of man, freedom fades and chains are forged. Israel's story in Judges chapter 6 is not just history. It is a mirror na ato unta makita natong kaugalingon mga igsoon, reflecting the peril of disobedience and the oppression that follows. Dili gyud maguna ang oppression mga igsoon, naguna na ang disobedience, then nagsunod ang oppression. Ang ato nakita ang oppression, wa gyud ta ka-realize sa atong disobedience. Mao nang walay sulbad ang atong kalisod. Kay ngano man, ato ramang gipalapos ang disobedience. Atong kanang gibagot-butan ang mga oppression sa atong kinabuhi, ang kalisod, ang poverty. Sige tagreklamo sa atong sitwasyon. Pero wala gyud nato gi-realize mga igsoon, how many times we disobey God in our life? How many messages nga imong nadawat sa imong Kristohanong kinabuhi? Ug asa naman diha ang imong gi-carefully kanang follow? O so nakita nato nganong naay oppression, nakita nato nganong naay problema nga niabot sa atong kinabuhi. So three things para maklaro pag yun nato mga igsoon. Number one, the consequence of disobedience. Unsa may consequence? According sa Judges chapter 6 verses 1 to verse number 6. Ingos Bible mga igsoon, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Again. Nagbuhat na sa silag di maayo at tubangan sa Ginoo. And the Lord delivered them into the hand of Midian. How many years? 7 years. 7 years. Kisa pa nakahinumdum ninyo, buhi pa sa inyong memory, ang pandemic. Buhi pa? Did you like it? Na-enjoy ba ka atong panahon na? Makapangandoy ba ka? Hinaot pa, mag-pandemic na sa untag balik. Makaana ba ka? Because it is not like the storm mga igsoon nga niabot na siya o niya nibiya. Ang pandemic ni stay siya for how many years? O niabot ang di ka kabuot sa imong kinabuhi. So nakita ninyo, dili gyud enjoyable. Pero mga kaigsunan, sultian ta mo, dili lang kinanglan nga moabot pa ang pandemic, ikaw mismo nag-create og pandemic sa imong kinabuhi. Are you free? O nailain nga buot sa imong kinabuhi? O di naghimo kag pandemic sa imong kinabuhi? You cannot give yourself freely to the Lord. Naa ka sa pandemic, mga igsoon. Dako na nga problema. Tungod kay dili nimo maabli ang ganghaan sa Dios para ikaw mabubuan sa panalangin. Dako kay ng problema. So diri mga igsoon, nakita nato diri sa Judges, ang mga anak sa Dios, ang mga Israelites, mga pinili sa Ginoo, they did evil in the sight of the Lord. So kumusta na to atong kinabuhi kanon? Are we doing good in the sight of the Lord? Or evil? So tanaw na to kung saan itabo ani nila nga nagbuhat na silang evil. Verse 2, and the hand of Midian prevailed against Israel. And because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains and caves and strongholds. Tanawag unsa kaluoy ang ilang kinabuhi.
Ang ilang mga Pinoy-anan, gibiyaan, mga igsoon, nangadto sila sa bukid, naghimo sila og cave. Nga ilang kapuy-an. Opresyon, nagsugod sa dihang gitugyan sila sa Ginoo sa Midianites because of their disobedience. Verse number 3, tanawa, dili diha na hunong mga igsoon. And so it was, when Israel had sown, so nag-gardening sila dito sa bukid, nananom sila para mabuhi, unsa nahitabo, that the Midianites came up, and the Amalekites, and the children of the east, even they came up against them. Bisag tuwa na sila sa bukid, nagpalayo na sila, nag-isolate na sila sa ilang kaugalingon, nag-gardening na sila dito, wa na sila gilapdan mga tao, mga igsoon ang inabuhi, talag silang malinawon dito sa kabukiran. Pero kay gitugyan magud sila sa Ginoo sa kaaway, giatak, nagdapag mga Amalekites, og sa mga children of the east, unsay gibuhat? Verse 4, and they encamp against them, and destroy the increase of the earth, ang ilang mga abot, gipang-destroy, till thou come unto Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor ass. Hasta ilang mga kahiyupan, gipanguha, mga igsoon. Giguba ang ilang plantation, gipanguha ang ilang mga kahayupan. In verse number 5, for they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude, for both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. So giguba ang ilahang kinabuhi. In verse number 6, and Israel was greatly what? Impoverished. Kasi pasabot na pirte na yung lisura. Gipabugatan na gyud sila og ayo, mga kaigsuonan. Poverty mao naa sa ilang kinabuhi. Because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. Mao nay problema kung kanus sa mabunalan, una singgit sa Ginoo, mga igsoon. Balik-balik na lang. Pero again, makaingon lagi ta. May na lang ni mga Israelites kaysa mga Kristohanon today. Kaysa diyang mabunalan, di na balik. Muna, diretso na, dayo na mga igsoon, ngatos lungon. Makabalik na lang, kaya wala naman siya mahimo, isuod naman sa box. Diha pa makabalik simbahan. Naot pa, makarealize na ba? Nga kung ikaw, Kristohano na ka, anak na ka sa Ginoo, ang tinuod nga mga tao nga makatabang nato mga igsoon are the brothers and sisters in Christ. We cannot even rely on our biological siblings. But our brotherhood in Christ, mga igsoon, is stronger than our biological relationship. Mo na gisulti sa Bible. A relationship that is stronger, no, closer than a brother. Unsa man? Our relationship with Christ. Mo na siya nindot kaayo, mo na atong relasyon diri. And that is why ayaw gyud i-replace, mga igsoon, ang imong mga kaigsuonan sa pagtuo sa bisan unsa aning kalibutan na, because ang tinuod nga naay concern nimo naa diri sa suod. Tan-aw ra guna, it is God na naghimo anang mga favors para sa atoa. Bisan gani moadto kag laing nasod o laing lugar ani sa Pilipinas, kung faithful ka sa imong simbahan, bukang bibig ka sa imong pastor, inigabot didto unya pagkahuman nanawag ka asa magkaron na anak ko diri pastor, o manawag din ko dito kisay pastor diha, you are welcome. Abisan ganing dili makapanawag ang imong pastor, igadto nimo nagpaila-ila ka, membro ko sa Lapu-Lapu, mao ni kuan ko dito, Sunday school teacher ko dito, or discipler ko dito. Welcome kay patudloon pa kag Sunday school dito. Di ba? Magtinarong lagyog ka. Kay naaman sad sila'y katungod nga likayan ka kung panlitan nakita nga threat ka sa ilang mga katauhan dito. Sumunay na kanindot, mga kaigsunan. It is the Lord's doing nga mahimo tang blessing.
And it is the Lord's doing sad nga mahimot ang blessed, but it is the it is the result of our obedience. Pero kung disobedience atong gipakita sa Ginoo, diara result ay, di ba? Pwede ang Ginoo mo raise og tao mga igsoon to oppress you. Kung nakasagaran sa mga Kristiyanon karon, di na kinahanglan duolon sa opresyon. Sila na nangita sa opresyon god, pila ka newspaper gipalit. Sa unang panahon, newspaper man ang tanawon, classified ads. Karon mangita na ana sa kuan na kanang computer na mangita og job fair. Ala, tuwa ka dito. Ikaw na may mangitag presuhan. Ikaw na may mangitag opresyon. Para nimo, blessing na ni kay nakatrabaho na ka, talawag blessing ba na? Wa na ka kasimba noon. Blessing day na, nga na, wa na may noong ka devotional kay pirmi na ka magdali. Di naman kaya ka pamahaw. Bible pa. Diba? Mas importante ninyo ang kaon kaysa pulong sa Ginoo. Baliktad man. Dapat mas importante ang pulong sa Ginoo kaysa pagkaon sa lawas. Pero di na ito na i-deny, oy. Papilion ka, paniod to o Bible. Paniod to sa oy. Diba? No. So, disobedience, naay consequence. Sa lesson ani mga igsoon. Disobedience brings bondage. Munay reason nga naa sa bondage kasagaran sa mga Kristiyanon. Israel's rebellion led to oppression by Midian. Remember this. Sin always enslaves. Always yun na. Stripping God's people of freedom and joy. Hubuan ka, hukasan ka, wa kay kagawasan mga kaigsunan. Kapila na lang itong gisulti diri. Even sa mga important event sa imong family, wa ka. Naminaw mo? What you ka-realize na? Nya para nimo, yung manghapon. Lagi pero important days like anniversary, birthday, graduation sa imong anak. Wala ka kay ngano man. Dili ikay tagiya sa imong kaugalingon. That is oppression. Wa mo kabantay, ana. Kaya panaminaw mo, igsoon? Naabitaw to si mama dito. Imong gisalig na nang, di man na ginikanan. Apuhan man na. Wa man na gagikan sa imong inahan. Gagikan man na di mo. Ito ikay ginikanan. So dapat ikaw mo'y naa dito. Sa diyang na'y problema imong anak, manawag na kang silingan, ato akong anak ni kay na'y problema. Dapat ikaw. Opresyon mga igsoon, kay ikaw nangita og prisuhan sa imong kaugalingon. So, malain na mo kung malain, pulong sa Ginoo ang nagsulti mga igsoon. God's design for you is to be free. So, tungod sa disobedience, gihukasan ka ana mga kaigsunan sa freedom and joy. Ay kung ina joyful ka anang imuhag gitrabahuan karon nga wa kay panahon sa imong kaugalingon ganing pamilya. Kaipan kasabot mo? Joyful mo? Sa man mapugos. Para gyud na gyud. Antuso na nato kay sa man. Kinahanglan mo eskwela atong anak, kinahanglan mo tam kaon, kinahanglan ta daghang kay beron lang. Kasabot na si mga anak na ko Mga igsoon dili Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga di na mabalik. Dunay panahon sa pagkaginikanan nga ang imong anak magkapyot-kapyot nimo, wag yun na nimo na experience, mulabay na. Muhunong ra na siya. Nga kanang ang tan-aw sa anak nimo superhero ka. Ikaw ra ang sakto sa tanang tao sa tibuok kalibutan, ikaw nga amahan. Pero wala ka. Wala ka nga masampit na miss nimo ang opportunity to become the superhero of your children. Na miss nimo ang opportunity kay mubura kay na mga igsoon nga mudagan sila unya mo kapyot nimo.
Musakay sa imong luyo. Tanawag mag 15 anyos na musakay pa ba na? Mamiss ni mong opportunity nga magsige kuyog-kuyog nimo mga igsoon. Moabot ang panahon kana imong anak di na kuyog nimo kay na laing gustong kuyugan. Unya moabot ang panahon nga imong nahatag na panahon na dito sa lain, unya inigabot na sa panahon nga maningil na ka kay tiguwang na ka anak inyo na makobiyaan oy. Time pa, ikaw kay ni-miss sa opportunity sa pagbiya-biya sa imong anak sa panahon nga ang imong anak nanginahanglan nimo. Nakuha ninyo ang asa dapit mga igsoon ginaghinay og patay sa yawa ang unity sa home. Di pa kita kasabot, ana. Na ay mga portion sa kinabuhi nga di na pwede mabalik. Panahon nga ikaw dapat mugunit sa imong anak para tudluan siya sa paglakaw. Hangtod-hangtod ba na? O limited time ra na? Unya, proud kay ang anak nimo mga igsoon, gatanaw-tanaw ra na nimo, gangisi-ngisi ra na, pero proud kay siya nga, my daddy. Lipay kaya na, maglilat-layat na sila sa kalipay mga igsoon. Kunya, wala na nimo gi-experience. Ay, kung ginainig-dako na anak, lakaw-lakaw. Uray mo dagan, mulayat naman na mga igsoon, di na nimo dagan kayong mamiss. Kung nadili na God's design, are you listening? So kung ato nang ipadayon mga igsoon, we are building a weak family. Kay ang mga anak nimo walay superhero nga nakita. Ang naadiha si mama. Nga nigabot pa yun ni papa, mangaway pa yun ni si mama, mangaway ni papa. Kay dugay ni abot. Nga pwede pangamas-kamas, lisod gihapon. That is the result of disobedience. We need blessing, not salary. Blessing ang atong gikinanglan nga dapat naatan ang alagad sa Ginoo mga igsoon. Ayog sugot nga mahubuan ka sa freedom and joy. Are you listening? Okay, number 2. The cry in distress. Pinihilak naman sila sa Ginoo mga igsoon. According to verse number 7, ingon diri sa Bible, and it came to pass when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites, no, tungod sa oppression, tungod sa gibuhat sa Midianites nila, liman ka gihutdan sila mga igsoon, gihutdan sila. Di ka makasinggit anak sa Ginoo, Lord. At tanawa itong mga tao, mga igsoon nga, kitong linog, panahon sa linog, panahon sa baha, piti panawag si Ginoo. O sa ilang sulti si Ginoo, hulong na Lord, husto na Lord, tama na Lord, wan na Lord, lisod na kayo Lord. Di pa ta magsig, panawag si Ginoo. Pero sa dihang okay ang kinabuhin, abay ngayon, Lord, salamat kay Lord. Lord, sa may imo ipabuhat ako Lord, dapat tayo mga ingon anak ang portions kinabuhi. Wala oy, bigay maminaw sa mensahe. Dili gani mo kwanjot kana tuyoon gyud ba nga ang imo gyud intensyon maminaw kung mensahe ron. Di ba? Ang imo pagsimba kanang kinahanglan makat-on jud ko ron ug unsay itudlo sa Ginoo. Open-minded ko. Kinahanglan akong cup empty. O gi-prepare ba nimo imong kagalingon upon coming here? Mo nagingon nga ang pagsimba intentional. Or base ni abot ra ka diri kay saon taman mo may atong tulumanon, dili ni tulumanon, oy. Need. Mingon baka nga, ay, ato na sa talamisa, ni udto na taon sa tulumanon man eh. Mo ba na imo ang image pa doon kas lamisa para mukaon? Susunod, wow, kalami! Ay, hipinirito niya sabaw, kalami. Di ba? Napay sili, napay kamati, sibuyas. Woo! Excited kay ka. Pero sa mensahe mga kaigsonan, tulumalon man eh. Minaw lang ta.
Tanawa na nagkalipay nimo. Nalupigan ang pulong sa Ginoo pinirito. Nalupigan ang pulong sa Ginoo kamati, sibuyas, sili, mga kaigsunan. Excited na kay ka mo tusnog. Pero sa pulong sa Ginoo, di ka excited o siya masuwat nimo ba? So isulti nimo, Lord. Ready na ka. Di ba? Muna kasagaran sa manimba mga kaigsunan, ay naminambira ng pulong sa Ginoo. Okay, sad. Wa yun Kristohano na eh. So may take out ni mo niya, nga imong buhaton. Wala. So, ang may tabo na, cry again. Lord, tabang. Lord, lisod ang kinabuhi. Lord, kano sa man imahunong. Uy, ang dapat nimo ipangutana, hoy, kano sa makamuhunog supak. Ha? Kano sa makamuhunong og disobey. Kay mao nay utlanan sa opresyon. Your obedience will stop the oppression because it is because of disobedience nito nga si oppression sa imong kinabuhi. Lesson to learn. Disobedience leads to desperation. Only when Israel was crushed under Midian's hand did they cry out. Kay kung wala pa to gitugyan sila sa Ginoo didto, wag gyud paghilak sa Ginoo mga igsoon. So disobedience drives us to despair. But na chance. Repentance opens the door to God's mercy. Repentance. Pero ang problema lagi, when pride stops you sa pag-repent, what can you do? Ha? Ang pride na may nagpugong nimo para mubalik ka sa kabubuton sa Ginoo. What can you do? Amo na, mura na og na-branded na gyud, ngayon ana na gyud na siya. Kay wa may repentance. So oppression, ni dwell na gyud sa kinabuhi nimo. Unya mo na mapasa nimo sa imong pamilya. So mo na niingon nga kaliwat man ni namo, ayog sugot mga igsoon, ay kaliwat, o badlongon, kaliwat og mga badlongon, mo tuo mo na. Ang reason nga nung nahimo siyang kaliwat kay mo'y nakita nilang example. Pero kung naay mo interfere mga kaigsunan sa pagpakita sa kamatuoran, maputol. So only the Word of God mga kaigsunan can change sa sunod nga resulta sa imuhang pamilya. So, tanong din mo na ito sugdan sa atua. Letting the Word of God create a kind of life sa ato family nga blessed ang tawag mga kaigsunan because we obey God's word. Di ba? Kaysa magwat pa ta nga ipit-ipito na atong kinabuhi niya, di pa ta manawag sa Ginoo, Lord, sorry kay Lord, di na jud ko mousab, Lord. Tuo ka usay tagaan kag chance sa Ginoo para i-prove nga makak ka. Grabe kay ni tao mo saad, uy, basta naas kalisod. Grabe jud kayo. Tanan isaad gud nimo, tanan. No? Labi na ka nang nasakit ka niya, grabe na kay mo sakit, talag saan ihatag nimo sa Ginoo, Lord, ayuhan lang jud ko, Lord. Promise. Oh. Pero sa dihang naayo na ka, gitagaan ka sa Ginoo chance. Asa naman imong promise? Ha? Pareha ka atong ni eskwela mga igsoon nga way ikabayad tuition. Di ba pabuhaton kag unsa? Promissory note. So kada tuig yun na kay pirming sorry note. Di na promissory, pirming sorry note. Yearly. Ngano man? Wa kay giusab nga dagan sa imong kinabuhi. Tinuod biya na prinsipyo, if you keep on doing what you are doing, you will end up the same result. So kung gusto ka mausab ang resulta sa imong kinabuhi, you need to do something different. Mabito ni atong kinabuhi mga kaigsunan, gisugdan kita sa Ginoo, new creature. All things should pass away, behold all things become new. So naagi kausaban. Kung wala kay usbon, luwas na ka, pero imong kinabuhi, dili luwas gyapon tanawon.
Wa pa kay giusab. So dapat na kay usbon. Amen? Kaysa maghuwat pa ta, nabitoy cry in distress. Kinahal na pa dyan ka ma-distress, una ka mo cry. Pwede pa manawag sa Ginoo nga wa ka naghilak. Pwede ba ka nanawag sa Ginoo tungod sa kalipay, dili tungod sa kasakit. Nakasabot tayo igsoon? No? Si David, nindot kay example ni David, oy, malipayon siya, sampit sa Ginoo. Nagsayaw good siya sa kalipay. No? He danced sa pagpasalamat sa Ginoo. Dili ka nag-dance mga igsoon, magdadag pum-pum. Inay costume. Unya, dungan ang stepping. Di na maoy gipasabot na, mao na gikopya mga igsoon. Si David ganit isayaw, sayaw sa kalipay to oy. Di ba? Walay practice, walay choreography. Unya na mga kanta na. Kantahon na to. Misayaw sa kalipay. Sayaw mo! Pugson. Di ba? Yeah, what if diri? Showers of blessing. Unya, nindot kay parang kalipay niya. May showers of blessing we need. Unya, backslider na. Sayaw na siya sa kalipay. What na kay baw? Pero kada kanta na lang, ana-ana, gidihag ko, anawa na. Makwestiyon na to. Attitude na gina niya, dancer na siya. Stepping na gina niya. Wala na siya ni sayaw sa kalipay. Kaning sayaw sa kalipay, mga igsoon, ito nga lang nagkalit. Dili siya pirmi. Ito ang kalit ba? Pirmi ba ito kasayaw sa David sa diyan mo ampo siya? Wala yun ay portion siya kinabuhi nga nakasayaw gud siya sa iyang kalipay. Pasalamat sa Ginoo. Muna angay na ito ikuan sa Ginoo. Di kay singgita, Lord, tapang! Di ba? Nya wag yun kakakita sa reason nga nung nanginahanglan kag tabang, which is disobedience. Number 3 and last, the confrontation by the prophet. Mo na naka-importante, mo na nakanindot kung naa kay pastor. Mo na nagsilbi nga prophet nimo karon. Nakasabot na? Sa dihang nasayop ka, it is the man of God nga gamiton sa Ginoo nga i-rebuke ang imong mistakes. Now, the problem nowadays, sa dihang ang mga membro maigo sa message nga ipahatag sa Ginoo diha sa mensahe mga igsoon, moingon dayon ang membro, to anapod, kani si pastor, mangigo ay yun eh. Wala na ka ni-accept sa imong mistakes. Ang imong gitanaw nga problem is the man of God rebuking your mistakes. So there is no repentance. So wala na usab ang dagan sa kinabuhi mga igsoon. Naagyunay confrontation. When there is sin committed, there must be a confrontation. So, sa dihang isimba ka, maybe i-confront ka sa Ginoo pinaagi sa mensahe. So, what will you do? Now, sa man nimo gibadlong man ka sa Ginoo. Kasapan nimo ang gigamit sa Ginoo nga namadlong nimo? Niyo ara ba nakaibaw ang pastor nagunsa ka? Pero nganong naigo man ka sa mensahe nga wa man ni tawo na nagsunod-sunod ang pastor gipaspayan ka mga igsoon kakapoy naman ang trabaho Di ba? Kapuyan magitaan na ka na makikita ta mga igsoon nga ilang trabaho, mangitag mga problema nga imoong content. Kakapoy naman ang trabaho nga mag-research ka sa kinabuhi sa usa ka tawo para naaladyo kay hisgutan. Ang pastor din nagkilalang mo research kay ngano man magpaabot na mis Ginoo Lord unsa imo ipawali. Ang Ginoo wala kay bawas kinabuhi nato tanan. Ug wala exempted mga igsoon tanang tawo ani nga room na kung naay badlungonon sa Ginoo, badlungon gyud ta. Apil na ang nagwali mga kaigsuonan. Badlungon gyud tang tanan kung badlungon ta. Di ba? Ano nawa ato basahon 8 to 10 mga igsoon. Verses 8 to 10. English Bible. That the Lord sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you forth out of the house of bondage. Gipainumduman sila mga igsoon
kung unsay gibuhat sa Ginoo nila, diin sila gikan o gigiunsa sila sa Ginoo pag-rescue. And what is the reason nganong gikuha sila sa Ginoo sa Egypt? O nakasabot mo nganong gingon ani sa Ginoo, gipadaan sa prophet, gipahinumduman sila. Pura may tabo sad karon, ang mga mensahe nga ipahatag sa Ginoo, pahinumduman ka. Gipahinumduman ta, giunsa ta sa Ginoo. Unya gipaningil na ta karon sa Ginoo, asa naman inyong obedience? Nagpadayon mga igsoon sa verse number 9. And I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all that oppressed you, and drave them out from before you, and gave you their land. Girescue ta mo. Gitabangan ta mo. In verse number 10, and I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But, ano ang problema? Ye have not obeyed my voice. Wa mo nituman sa akong tingog. So dili tanang paghilak nato sa Ginoo mga igsoon. Tagaan na yun ta sa Ginoo og tabang. God wanted you to realize that you disobeyed His voice. So dapat kita nga mga Kristiyanon dili kay hilak na tas Ginoo. Unya pagkuman wa may aid nga ni abot sa atong kinabuhi. Ato day pasangilan Ginoo, grabe way Ginoo eh. Way Ginoo, hagbay ra ko tinawag sa Ginoo, wa gyud nagpatimaw ang Ginoo. Mga igsoon, wa kanituman lagi. Mamugos man kas Ginoo, di man ta kabuot sa Ginoo mga igsoon. Di man ka kabuot anay mong amo nga mulugwa na imong sweldo sa di pa panahon. Nakasabot mo. Labi nagnahimo na nimong habit mga kaigsuonan. Naka-advance na ka sa katuig, nya mo advance gyapon ka. Grabihan mo. You are Mr. Advance. You are advanced thinker. walay trabahoan nga malipay ano eh. Nya unsay assurance sa company nga imong gitrabahoan nga magpadayon ka? Ang Ginoo mga kaigsuonan, nasayod siya sa dagan sa kasing-kasing nato. Nakaibaw siya tinuod ba ay imong gisulti niya o dili? Manusay allow si Ginoo nga ang atong request mahitabo mga igsoon para makarealize ta sa atong pagkabakakon, sa atong pagkamakasasala. Amen? So nakita nato ang pinaka-main reason nganong ang mga Israelites natugyan sila didto sa kamot sa mga Midianites because they did not obey the voice of the Lord. No? Kisa gisugo, the prophet. So karon kisa may sugoon sa Ginoo. No? Magpadala siya prophet diri. Dili oy. Responsible ang pastor nga naa gibutang sa Ginoo diha, not even other pastors of the church. Mga igsoon nga gikinahanglan nato aniha ami diri rebuke my people. Mga igsoon dili oy. Mabito na pag naay mga speaking engagement, ang pastor nga mowali sa dili niya church, dapat dili gyud siya mo kuan diha kana mo muhatag og kanang doctrinal mga igsoon nga maon ni ang angay buhaton, dili gyud encouragement ra gyud na. Encouragement that you need to follow your leader, you need to follow your pastor, you need to obey him. Mo na ang tabang sa mga other preachers. Dili kay maghimo siya diha og mga balaod mga igsoon, dili man na imong simbahan. O na careful pud ang mga pastors ana mga igsoon, dili nga mo impose ka. Di ba? Parehatong usa ka kuan, dili lang ko mag-mention og name. Nag-invite siya og pastor nagwali. Mga igsoon ni tudlo man nga ang tithes, wala na gitudlo sa Ginoo karon. Ni nagkabuang ang pastor og ayo mga igsoon sa iyang giwali. Kay og kuan na naara na nato. Sino nato ka klaro ana nga tungluhon kas Ginoo di ka muuli sa tithes? Asa gisuwat, Book of Malakay, usay sunod New Testament na. Kada kung sipyat si Ginoo siyang gi-impose mga igsoon nga tungluhon ka kung dili ka makauli sa tithes. Unya pag-abot sa Book of Matthew onward, what na tithes? Di ba? Argument is gihatag ra maguna sa mga Hudiyo. Kinsa man ta? Hudiyo di ay ta.
Biologically, no. Kay Gentiles man ta. Pero spiritually, yes. Because we are saved by the grace of God and we became under the commonwealth of Israel. Fellow citizen with the saints. Kaklaro ang gisulti sa Bible? Through adoption. Di ba? So kung panalitan, naakay igsuon nga adopted. Kaya ba mo sa isulti sa balaod? Equal rights. Bisa pag di mo kadugo. Equal rights. Dili pasabot nga lesser ang iyang madawat nga kanang kabtangan. Equal yun. Mausa na netabo na to. Kung unsay promise sa Ginoo sa mga Hudiyo, mao'y promise na sa Ginoo nato equally. Nahimo na tang manununod na ta sa promise sa Ginoo kang Abraham. Appeal ang tithes, mga igsoon. Hindi nagkabuang hinoon ang pastor nga nag-invite. Kay believer man og tithes ang nag-invite. Nag-invite man siya, wa man nila scrutinize mga igsoon nga di naman day mo tuog tithes baptist magudunta. Mao na ligi pataka mong paminaw bisag baptist pa mo. Pataka mong paminaw mga kaigsunan. It sounds correct unya, the flesh agrees with it. Kay laog lagi ta. Mao na di na igbali mga igsoon kung matunglo ta ang issue diri laog ta. Kung mahimo di kita mo hatag jud. Di ba? Pareha na gud ganahan ka mo buhat, di ka mo nahuna unsa epekto ana. Di ba? Kisa diri high blood. No, naka-experience na ka ba nga ni high blood ka? Taas imong presyon. Pero magita kag listyon mga kaigsuonan. Mura makagmaulian. Mausab man imong prinsipyo. Kaya mo kauntag palang litsyon, dili ta ma-high blood ana, kana di ta binla noon. Mo na maka-high blood. Kana hindi ta mabinlan. Lali magkakadako anang lechon, usag na kababoy niya. Wa pa siya kaabot sa linya. Wala baboy, wala na high blood na. Mo na tinuod nga maka-high blood pero kay bawod ka gud unsa epekto na kaong ka ana mga igsoon. Pero imo nang gidrop. Nga naman because you want to eat it. Mao nang disobedience. Even though you know the consequence of your disobedience. Even though you know that you will be cursed if you do not return the tithes. Even though you know that God will not bless you if you are not winning souls. Still, gipili gihapon nimo ang pagdisobey because that is what your flesh is asking for. So para mapildi na nato mga igsoon, Word of God. Fill your heart with the Word of God and let the Word of God drive you through the help of the Holy Spirit, mga igsoon. This is our final authority. The only guide that brings us to victory. The Bible, mga igsoon. Mone, ato ginigbantayan. Oppression, I don't like it. So, it must be that I don't like disobedience as well. Makasabot ha? Ngayon ka, oppression, I don't like it. Disobedience. I cannot resist it. Oh, di nasa na, you cannot resist the oppression. Di ba? Bisa pag mag-resist ka sa imong kinabuhi, mga igsoon, oppression will stay waiting for you. Closing. Oppression is not the end of the story. Kay bawo man ta na as Gideon ani mga kaigsonan nga gitawag sa Ginoo para tabangan ang mga Israelites aning panahona, which is di na nato maisgutan kay ang atong gisgutan diri is the disobedience raman. So dili ni siya mo end of the story. The God who confronts disobedience also calls His people back to obedience. So nagsige og invite ang Ginoo, hunong na mo sa disobedience, balik na mo obey. So the question is not whether He speaks. It is whether we will listen. Dili ang question mo, musulti ba Ginoo? Musulti ba siya o dili? Musulti oy. Mahatag magyud ang mensahe. Ang question di ara, naminaw ba ka or maminaw ba ka? So, may we choose His voice over rebellion?
Pwede ba na? His freedom over bondage, His blessing over oppression. Pwede ba nga pilion nato na ang iyang gipromise mga igsoon rather than unsay gusto aning atong unod? Nga dili man ta gusto ng oppression, bondage, rebellion, di man ta gusto ana, pero maoy resulta sa atong gipili which is disobedience. Di man no? Kaya di man ta ganahan kasi may ganahan na ng oppression be. Ha? Kasi ganahan anang bondage. Unya kay bawo anja bondage na. Ha? Wala gyud tinuod giayo ang imong samad, ang imong sakit ba wa tinuod giayo gi-bandage ra. Giayom-ayom lang ba? Og sa sakyanan pa, wala man na tinuod gi-welding, higtan ra man na. Igabot sa panahon nga magkaginaglibo ang muluag na imong higot, mutulilik na po na imong sakyanan. So dapat ayuhon jud siya, which is only God can do. Di ba? So tungod kay kita gadisubay man ta, walay lihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. And that is why we choose katong temporary. So asa man na mo end up? Rebellion. Supag-supag ta ka kay hapdos naman kayo. O ikaw ba? Sige hag kulikot ng imong samad mga kaigsunan. Makaingo mo kay suntukod ko ng doktora ron. Sige ha, manay kulikot ng akong samad. Di naman ta kasabot. Ngagitambalan da ita. Di ba? Kung ikaw pa'y patanawon mga kaigsunan, pakatulog mo lang kag, tagaan lang kag anesthesia. Di ba kay imong problema di adiri, ang busluton di adiri, sag-asan na lang busluton ba? Wa man na problema diya, kanong busluton man na. Wa man kakaibaw sa ilawom na ana diha ang connection. Di ba? Pareha na ba nga plumbing, na adiri ang leaking. Pero ang busluton, kay tuwan na dito ang sumpay sa problema. Dili ni nato makuan diri. Ato dito. Ingon na di man ta kasabot anak mga igsoon, magreklamo ta. Unya Ginoo, mo may gabuhat nato, siya may nakaibaw how to troubleshoot our life. Ang ano magbuot man ta niya. So mo na gi-require si Ginoo nato, since we do not know how to fix our life, obedience. Very simple. Obedience. Maayo ni tanan mga igsoon. So are you willing to be healed in your oppression? In your kanang poverty? Sa mga problema nimo sa kinabuhi? Are you willing na ma-fix na mga kaigsunan? Okay. Obedience ra gipangayo sa Ginoo. Can you give it to Him? Then He can give you the healing. He can give you the solution. So that is our message for today. Oppression through disobedience. So I hope that we can erase oppression by obedience. Obedience, mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us another lesson nga maka-awaken sa among pagka-tapulan o sa pagka-katulog sa among Kristohanong kinabuhi. Salamat kay Lord sa imuhang pagtudlo kanamo, and thank you sa Balang Espiritu nga nagtabang namo, Lord, sa pagpasabot sa imong mga pulong. Kay tanan nga naisulat para man sa among pagkat-on og instruction para dili na ma-repeat ang mga mistakes nga nahitabo sa imong mga katawhan before. And I pray, dear God, that you will bless your people to kneel down before you in the altar this morning. Sila may nakaibaw, Lord, kung unsay problema sa ilang kinabuhi. Sila nakaibaw kung asa sila nag-disobey nimo. Ang makita rin namo, Lord, ang result sa disobedience. So please allow them to kneel down heartily, to pray honestly, so that they could also receive the solution of their problem, the healing of their oppression. Thank you, Lord, for this opportunity. And we pray all these things, Lord, for your glory in Jesus' name. Amen.